Naisip namin dahil sa The Bad Guys 2. Kung gagawa kami ng pagnanakaw, sinong kontrabida sa animated na pelikula ang gusto naming makasama? Tara, buuin natin ang ating grupo at simulan na ang trabaho. Tignan natin kung paano matatapos ang lahat sa huli. Simulan natin sa pinakamahalagang papel sa heist, ang leader o utak ng operasyon. Kung gusto mong magtagumpay sa isang malaking heist, kailangan mo ng taong kayang magbigay ng estratehikong utos, makapag-isip ng mga posibleng mangyari, mabuti man o masama, at manatiling kalmado sa gitna ng lahat. Maraming kandidato, pero may tatlong talagang namumukod tangi kaming napili. Si Kingpin ng Spider-Man, Into the Spider-Verse, Shan Yu ng Mulan, at Professor Marmalade ng The Bad Guys. Sa komplikadong pagpaplano, si Professor Marmalade ang pinakamahusay na pagpipilian. Malakas ang dating niya dahil sa inosenteng itsura at karisma, na ginamit niya para lokohin ang publiko at magmukhang ginapig na pilantropo. Mahal ka namin, Professor Marmalade! Nagagawa niyang pilitin ang mga mahihinang loob at bihasang kriminal na magbago, pero sa huli, ginagamit niya sila sa paggawa ng krimen para sa kanya. Mahalaga siya sa grupo dahil sa galing niyang magmaniobra sa likod ng eksena, pero ang kakulangan niya sa katapatan sa kakampi ay maaaring magbunsod ng kapahamakan sa kanya. Aba, mukhang nakuha na rin niya sa wakas. Makikita natin siyang nagplano traidorin ang kanang kamay, pero nagmadali kaya siya rin ang napahamak. Dahil sa maliit niyang pangangatawan, si Marmalade ay madaling traidorin ng kakampi at hindi seseryosohin sa posisyon ng kapangyarihan. Baka makatulong dyan ang sobra niyang pera. Ideya lang. Mula sa maliit na kontrabida hanggang sa dalawang higante, sina Shan Yu at Kingpin ay parehong kahangahangang kalaban. Hindi tulad ni Marmalade. Malalaki at malalakas sila, kaya kaya nilang tumayo sa unahan kasama ang tauhan nila na nagbibigay sa kanila ng kalamangan. Pareho silang makapangyarihan sa maraming tao. Si Shan Yu bilang general, si Kingpin bilang punong ehekutibo. Magkaiba man ang larangan, pareho nilang kailangan matindi at walang awang tauhan. Kahit pareho silang malakas, si Kingpin ang pipiliin nating utak ng operasyon. Ang tungkol kay Shan Yu, kahit na isa siyang mahusay na military strategist at may pambihirang kakayahan sa pagmamasid, medyo sobra naman siya sa pagiging walang awa. Ibig kong sabihin, literal niyang pinatay ang isa sa sarili niyang mga tauhan ng halos walang dahilan. At kung may isa man sa mga kasamahan niya na pumalpak sa kanilang gawain, o kahit hindi lang naging kasing kapaki-pakinabang gaya ng gusto niya, tulad ng nakita natin kung paano niya hinarap si Prowler, handa rin si Kingpin na alisin ang mga banta sa kanyang operasyon. Pero hindi siya magiging ganoon kalupit na papatayin ang isa sa kanyang mga tauhan para lang magpakita ng kapangyarihan. Magaling siyang manguna at manakot kaya kayang magplano ng halos perpektong pagnanakaw at siguradong hindi papayagang mabigo. Napili na si Kingpin bilang leader. Kaya simulan nating tukuyin ang iba pa niyang kasamahan, lalo na ang taga-baril. Maraming pagpipilian. Halos hindi ko na kailangang banggitin kung gaano karaming mga manghuhuli ng hayop ang meron sa mga pelikula para sa mga bata, lalo na sa mga pelikula ng Disney. Pumapasok sa isip ko sina Clayton mula sa Tarzan at Amos Slade mula sa The Fox and the Hound. Pareho silang mahuhusay na mga ngaso na hindi nagpapapigil sa kahit ano para lang makuha ang kanilang biktima. Pero may isa pang kontrabida ng Disney na namumukutangi sa kategoryang ito, si Kapitan Hook. Bagamat mas kilala siya sa pakikipaglaban gamit ang espada, nakakabahala ang galing ni Hook sa paggamit ng baril. Makikita ito sa unang eksena ng pelikula, kung saan literal niyang binaril at pinatay ang isang lalaki dahil lang sa pagtugtog ng akordeon. Ayos lang pare, pwede mo sabihan yung tao na tumigil. Diyan nagkakaiba sina Hook at Amos Slade. Pareho silang mahusay sa baril, pero mainitin ang ulo kaya di sila bagay sa seguridad ng operasyon. Si Hook ay parang batang nasa katawan ng matandang pirata, habang si Amos Slade ay mainitin ang ulo kaysa isip. Pero hindi dapat kalimutan na hindi masama si Slade. Isang tingin ng hindi pagsang-ayon mula kay Kaper, siguradong magdadalawang isip siya at aatras. Pero si Clayton ay mukhang matibay na kandidato. Siya ay sakim at imoral, handang bumaril ng kahit sino para lang kumita. May karisma siya kaya madaling makuha ang trabaho. At bilang bayarang baril, halatang siya ang pipiliin. Pero ayaw naming pumili ng iisang baril lang noon. Dalawa lang talaga ang kailangan para protektahan ang trabahong delikado. May naisip kaming kandidato gaya ni Sho mula sa open season. Pero hindi pwede. Hindi na natin isama ang katotohanang napaglalangan siya ng mga hayop sa gubat ng hindi bababa sa 2 beses. Ang bigyan ng oras mag-isa ang taong ito kasama ang kanyang rifle ay hindi bagay sa mga pampamilyang palabas na karaniwan naming gusto sa aming channel. Natitira na lang ang mga karakter na may kakaibang sandata tulad ni Jack Horner sa Puss in Boots 2 at Vector sa Despicable Me. Marunong silang gumamit ng di pangkaraniwang sandata tulad ng Shrink Ray at Pana. Siyempre hindi rin naman sila ganun kamapagkakatiwalaan kahit sa pamantayan ng mga kontrabida. Si Vector ay masyadong abala sa pagpapakita ng sarili niyang kasamaan para mag-focus sa pagnanakaw at malamang si Jack Horner ay susubukan lang kung gaano kabilis niyang mapapatay ang lahat ng kanyang mga kasama. Dahil baka nga naman nakakatawa yon, sa totoo lang, dahil sa dami at lawak ng sandata nila,
Mahirap baliwalain ang pakinabang nila kahit hindi sila mapagkatiwalaan. At si Jack Horner ay may lamang dito dahil buong buhay niya ay umiikot sa pagnanakaw ng mga mahiwagang bagay sa mga pagnanakaw. Malaki ang hihingin niyang bahagi ng kita, pero sulit dahil sa dami ng kalusugan na kaya niyang ibigay. Kumpleto na sina Clayton at Jack Horner bilang taga-baril. Kasunod sa listahan ay ang safecracker, pati na rin ang eksperto sa pampasabog. Huwag kalimutan si Ginoong Ahas sa mga kontrabida. Alam mo na, ahas talaga siya. Mas madali niyang mararating ang safe kaysa sa ibang kandidato. At bilang safecracker ng grupo, malinaw na may sapat siyang karanasan para sa trabaho. Kung mas malakas na puwersa ang kailangan para mapasok ang safe, baka mas piliin ng grupo si Lord Shen mula sa Kung Fu Panda 2 dahil sa kasikatan niya sa paputok. Dahil sa talino sa militar at dami ng pampasabog, kayang pasukin ni Shen ang anumang safe. Pero hindi niya ito magagawa ng palihim. Gayunpaman, may isa pang kontrabida na parang sadyang ginawa para sa trabahong ito na halos hindi patas. Si The Spot. Tara na. Unang lumabas siya sa Across the Spider-Verse habang nagnanakaw ng pera gamit ang maliliit na portal na parehong sumpa at biyaya sa kanya. Ganito rin dito, pero mas malawak lang. Dahil hindi na niya kailangang buksan ng vault, perpekto si The Spot para sa pagnanakaw sa gasolinahan bilang safecracker ng crew. Kaya't oras na para suriin natin kung sino-sinong karakter ang bagay maging hacker. Kung kailangan man nila ng surveillance o sabotage, may kailangang maging handa na mag-hack sa teknolohiya sa paligid ng lugar kung saan magaganap ang heist na ito. Magagandang kandidato rito sina PT, ang pusa ng Dogman at Chester V ng Cloudy with a chance of meatballs 2. Si PT siguro ang pinakamalikhain sa mga inventor. Araw-araw siyang nakakaisip ng bagong komplikadong imbensyon na nangangailangan ng husay sa teknolohiya. Ang problema lang kay PT, paminsan-minsan nakakalimutan niya ang ilang detalye. Napansin ko agad ang disclaimer sa cloning device bago pa niya makita, kahit wala ako sa pelikula. Tara pare, kahit ganoon, malakas pa rin siyang kandidato para sa trabaho, pati na rin si Chester V na nabanggit kanina at si Olivia Octavius na ngayon ay nabanggit na rin. Nasapat ang talino para tulungan si Kingpin gumawa ng makinang kayang maglakbay sa pagitan ng mga dimensyon. Siya sana ang makakakuha ng trabaho, pero nabangga siya ng malaking truck papunta sa tryouts, kaya pinalitan namin siya ni Mr. Tarantula. Si Mr. Tarantula ay expert hacker at dahil may 8 paa, sobrang bilis niyang mag-type para magawa ang gusto niya. Mula sa paghawak ng mga kamera hanggang sa posibleng pekeng utos sa mga security guard. Gusto ko sanang ibigay kay PT ang trabaho dahil sa kanyang pagiging malikhain at kakaiba. Masyado siyang maraming namimiss na detalye kaya hindi siya pinaka-maaasahan. Sa kabilang banda, ewan ko sa inyo, pero kung makakita ako ng tarantula na si Aquafina ang boses sa computer ko, Panahon na para i-beast mode si baby. Kainin mo yan, Wipus. para sa akin kanya na yon. Bukod sa galing at bilis niyang mag-hack, si Miss Tarantula talaga ang pinakaangkop sa trabaho. Pagkatapos ng hacker, pag-usapan natin ang master ng pagbabalat kayo. Maraming kahanga-hangang kandidato ngayon sa kategoryang ito. Pinili namin sa 3. Si Yokai na mapaghiganting magnanakaw, tusong chameleon, at mabagsik na Randall. May sariling lakas at kahinaan ang bawat isa. Bagamat magaling magtago sina Chameleon at Randall, si Randall kaya mag-blend at si Chameleon kaya magbago ng anyo. Si Yokai naman ang pinakamapanuri at tuso sa kanila. Maliban kung Crytek Industries ang nanakawan, hindi siya gaanong interesado sa trabaho. Kaya naiwan tayo sa 2 kasuklam-suklam na reptilya. At kahit na mas kapansin-pansin ang mga kakayahan ni Chameleon, literal at sa talinghaga, hindi natin pwedeng baliwalain ang benepisyo ng kakayahang tuluyang maglaho at maging invisible. Ibinibigay namin ang posisyon kay Randall dahil sa kanyang katalinuhan, pagiging palihim, at sa kagustuhang gawin ang kahit ano basta't malaki ang bayad. Pero ano ang mangyayari pagkatapos ng pagnanakaw? Kailangan nila ng getaway driver para matiyak na makakatakas sila ng ligtas o kahit papaano'y walang galo. Ang matatag na mga kamay at syempre, pangkalahatang kakayahan sa pagmamaneho ay siguradong magagamit ito. Si Otto mula sa Wall-E ay perpektong piliin para sa trabaho dahil isa siyang may isip na manibela, ngunit yun lang din ang papel niya. Maliban kung siya mismo ang gagawa, hindi siya mapagkakatiwalaan sa trabaho. Auto, tumabi ka sa daraanan ko. Ang natitira sa atin ay mga karakter na mahusay magmaneho sa sarili nilang universo. Tulad ni Cruella ng 100 at 1 Dalmatian, Ginoong Wolf ng The Bad Guys, at Haring Ramses ng The Prince of Egypt. Oo, kakaiba ang kay Ramses kasi hindi naman niya alam ang kotse. Pero sa pambungad na eksena ng pelikula, pinatunayan niyang magaling siyang magmaneho ng karwahe. Kaya niyang sumabay kay Moises habang nagkakarera sa iba't ibang klase ng daan, mula sa maputik na kalsada hanggang sa mga scaffolding ng piramide. Wala pang kabayo na kailangan. Dahil direkta ang kontrol, tiyak na mas nag-e-enjoy ang general sa pagmamaneho. At baka mas mataas pa ang antas niya kaysa kay Cruella at iba pang modernong driver. Ipinakita niya ang galing magmaneho sa kakaibang daan.
Lalo na sa Niebeng Burol kung saan muntik niyang maitapon ang mas malaking sasakyan sa bangin. Kahanga-hanga ang kontrol niya. Kahinaan niya ang pagiging mainitin ng ulo. Bumagsak siya dahil hindi siya tumigil kahit may malinaw na babala. Kapag natatakpan siya ng galit sa kalsada, nagiging manhid siya sa panganib at delikado para sa operasyon. Kayo, mga hangal kayo o mga tanga kayo? Tumahimik ka na nga. Mas magaling si Ginoong Wolf magpanatili ng kalmado sa pressure kahit hindi naman laging mahalaga. Marami na rin siyang beses naging getaway driver kaya may lamang siya. Kahit matindi ang pusta sa pagnanakaw, mas matindi ito sa totoong digmaan. Kaya bibigyan natin ng tsansa si Haring Ramses na bagamat makapangyarihan ay hindi lubos para patunayan ang sarili bilang getaway driver. Bukod sa getaway at seguridad, kailangan mo rin ng malakas na kasama para sa oras ng problema. Pasok ang lakas. Ang laki at lakas ang pinakamalaking puhunan mo sa kategoryang ito. Pero makakatulong din kung may iba kang kakayahan tulad ng estratehiya at pamumuno. Kunin na lang natin si Bowser bilang halimbawa. Marami siyang tauhan sa ilalim ng kanyang utos at nasakop na niya halos lahat ng kaharian sa mapa gamit ang kanyang hukbo. Napakalakas niya. May hiningang apoy na kayang sunugin ang kalaban sa loob ng ilang segundo. At pagdating sa lakas, malamang siya ang pinakamalakas na dapat isaalang-alang dito. Madali rin siyang magtiwala at hindi rin ang dambuhalang pagong na bumubuga ng apoy ang pinakamagandang tago sa pagnanakaw na ito. Ganoon din si Drago, na bagamat malakas at nakakatakot na mandirigma, madalas ay umaasa lang sa sigaw para sumunod ang tao o dragon sa kanya. Aminin ko, nahirapan kami sa kategoryang ito dahil maraming matitinding kontrabida sa pelikula. Pero naisip namin si Tai Lung ng Kung Fu Panda. Pinapaisip kami ng taong ito kung kailangan pa ang kalahati ng ibang papel sa pagnanakaw. Bakit kailangan pa ng surveillance o stealth kung may kasama kang kayang makatakas mag-isa sa high security na kulungan at talunin ang marami habang ginagawa ito? Kapag si Tai Lung ang nasa trabaho, siguradong mahihirapan ang mga biktima. At higit pa dyan, may natitira pa siyang dangal sa kaloob-looban niya. Kaya naniniwala kaming mapagkakatiwalaan siyang tumupad sa usapan tungkol sa paghahati ng mga nakuha sa pagnanakaw. Sa huli, meron tayong kategorya para sa mga karakter na hindi naman talaga akma sa ibang mga kategorya. Panahon na para piliin natin ang wildcard. Simple lang, ang wildcard ay karakter na kayang gumawa ng kahit anong bagay, kakaiba man o hindi inaasahan. Ang mga karakter na mayaman, may espesyal na kapangyarihan o malikhaing isipan ang perpektong kandidato rito. Si Ratigan mula sa The Great Mouse Detective ay walang kapangyarihan, pero siya ang pinakamahusay na utak ng kriminal sa mundo. Kahit isa siyang daga, si Ratigan ay nakagawa ng mga krimen na nagdulot ng matinding takot at pagdadalamhati sa buong London. Mula sa ginawa niya sa London Bridge hanggang sa paggawa ng robot na kamukha ng reyna ng Inglaterra para sabihing si Ratigan na ang hari, sobrang galing magplano ni Ratigan. Pero hindi lang siya ang kandidato. Iisa rin ang ina ng mga diwata sa Shrek 2. Kailangan ko pa bang ipaliwanag? Nakakatakot at karismatiko siya, pero siya rin naman, mahiwaga. Kaya niyang gawing palaka o bula ang tao, takutin, i-blackmail, bigyan ng isipan ng hayop. Halos lahat ng maisip mo kaya niyang gawin. Gamitin ang imahinasyon mo. Pero tiyak na may kapalit o masamang epekto ito. Kaya mas mabuting pag-isipan muna bago siya pagkatiwalaan. Sa huli, kailangan din nating banggitin si Vector. Kahit na sobrang laki ng kanyang ego, magiging magandang pagpipilian siya dahil sa access niya sa shrink ray at iba pang kakaibang gamit. Squiddy Launcher. Oo nga! Kung hindi lang siya ang pinaka-hindi mapagmasid na tao sa buong mundo. Ibig kong sabihin, bawat isa sa mga kandidato ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan. Pero isa lang sa kanila ang daga na halos naglunsad ng kudeta laban sa buong pamahalaan ng Inglaterra. Si Ratigan ang wildcard ngayon dahil gusto naming makita ang gagawin niya. At narito na ang huling grupo. Leader si Kingpin. Kasunod ang mga gunmen, Clayton at Jack Horner. Si The Spot ang safecracker, Miss Tarantula ang hacker, Randall ang master of disguise, Haring Ramses ang getaway driver, Tai Lung ang lakas, at Ratigan ang wildcard. Ngayon nang walang paligoy-ligoy pa, oras na para sa pagnanakaw, baby. Ang kumpanyang ito na may pinakamataas na seguridad ay gumagawa ng ilan sa mga pinakamapanganib at revolusyonaryong sandata sa makabagong kasaysayan. Higit pa rito, ang mga sandata mismo ay ginagawa gamit ang ilan sa mga pinakabihirang metal sa mundo. Para sa parehong kita at kapangyarihan, talagang sulit itong pagnanakaw na ito. Buti na lang, may plano si Kingpin. At ay, teka, kalimutan na natin yon. Binarel lang siya ni Jack. Sige, si Jack na ngayon ang namumuno, okay ba? Nakuha na ni Jack ang lokasyon at transportasyon, kaya napagtanto niyang hindi na niya kailangan si Kingpin na utusan siya. Sanay na rin siya sa ganitong gawain dahil marami na siyang nasalihang pagnanakaw. Kailangan nilang paluwagin ang seguridad. Kaya ng maliit na sungay ng batang unicorn ni Jack patumbahin ang ilang gwardiya mula malayo. Pero may problema pa rin sa kamera. Mga sungay ba ng unicorn yan? Kahit anong kaso,
Kakailanganin ni Binibining Tarantula ng ilang segundo para tapusin ang pag-disable ng mga kamera. Oh, whoop bomb. Ay, wag na lang. Natapos na niya habang nagsasalita ako ng pangungusap na, yon. Sige, mas pinadali na lang ang mga bagay. Ngayon, ang mga gwardya ang inaalala. Pero gamit ang spot portals, pwede niyang silipin at tukuyin kung saan pinakamarami ang gwardya habang ligtas siyang malayo. Siyempre, mabilis na maaasikaso ni Tylong at Randall ang mga iyon gamit ang pagiging palihim ni Randall at ang lakas at galing sa pakikipaglaban ni Tylong. Halos hindi malalaman ng mga gwardiya kung ano ang tumama sa kanila habang ang mga armadong tao ay nakatayo sa labas. Si Radigan naman ay may kaunting pinaplano. Medyo mayabang si Clayton at nasaktan ng kanyang ego dahil sa dami ng mga armas ni Jack, pati na rin kay Jack mismo. Kaya, nagmungkahi si Radigan ng isang kasunduan sa negosyo at literal na tinaga ni Clayton si Jack sa likod kapalit ng pagtulong ni Radigan sa kanya na nakawin ang mga armas, kapalit ng paghawak ni Radigan ng mahahalagang metal. Ninakaw ni na Clayton at Radigan ang uniforme ng napatay na gwardiya ni Jack para makalusot sa compound. Di nila alam, palihim na iniwan ni Miss Tarantula ang isang kamera bilang bantay. Matuwid lang dahil kilala niya ang team na ito. Pagkatapos niyang balaan sina Tylong at Randall, nagkaroon ng labanang 2 laban sa 2 o mas tama, parang 1 laban sa 2 dahil nanonood lang si Randall habang kumakain ng popcorn at pinapanood si Tylong na lubusang dinudurog sina Radigan at Clayton. Pero sa proseso, nakalimutan nila ang isang bagay. Si The Spot lang ang hindi nasa loob ng gusali at siya lang din ang pwedeng magawa ang pagnanakaw mag-isa kung gugustuhin niya talaga. Kita mo si The Spot ay medyo kakaiba sa kalikasan. Hindi ko naman ibig mang insulto pero hindi siya ganoon ang tunog. Kaya nang tumawag ng panic sa pulis ukol sa pagnanakaw sa kumpanya, hindi nila pinansin. Hindi alam ni Tylong at Randall na ipinagkanulo na sila ni The Spot ilang minuto na ang nakalipas. Pagdating ng pulis, ginamit niya ang portal para kunin ang gamit. Nahuli si Tylong at Randall na may ebidensya pero walang bakas ng yaman. Malaki ang ipapaliwanag ni Tylong sa pulis dahil magi-invisible si Randall at tatakbo palayo pagdating nila. Buti na lang kay Tylong, nakatakas siyang buo ang dangal. Matapos talunin ng mga pulis, makikipagkita siya kay Randall para pag-usapan ang di nila pagkakaunawaan kanina. Ikaw na bahala mag-isip kung paano natapos yon. Si Haring Ramses na lang ang natira. Pero hindi siya kailangan dahil nakatakas na ang spot sa mga portal at hindi siya naaresto. Para sa mga pulis, isa lang siyang ordinaryong lalaking nag-aaral magmaneho. Si Binibining Tarantula, dahil isa siyang tarantula, ay madaling nakatakas. Nakatakas siya at si Ramses na buhay. At hanggang ngayon, malaya pa rin sila. Nagdiwang sila ng ice cream at nangakong di natatanggap ng Craigslist na pagnanakaw na trabaho. Medyo palpak talaga ito.